Para mailigtas ang aking kapatid na may sakit, tinanggap ko ang isang trabaho bilang pribadong tutor na may mataas na sweldo. Ang estudyante ay si Jiang Yan'er, ang nag-iisang anak ng pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng. Isang kaibigan na alinman sa baliw o may sakit, nang una niya akong makita, sinakal niya ako. Paalisin kita, dahil tinanggap mo ang pera ng aming pamilya, kailangan mong sundin ako. Nang halos hindi na ako makahinga, itinulak ko siya sa dingding, ngunit ibinaling niya ang kanyang ulo. Kinagat niya ng husto ang aking leg, nabahira ng dugo ang aking kwelyo, hindi ako lumaban. Tahimik ko lang siyang tinitigan, may dugo sa kanyang labi, ang kanyang pagkabaliw ay unti-unting nawala. Lumitaw ang isang layer ng pagkalito, noong panahong iyon akala ko kaya ko siyang paamuin, kukunin ang pera at aalis. Hanggang sa kalaunan, binigyan niya ako ng tseke na nagkakahalaga ng 2 milyon, ngunit isinara niya ang tarangkahan ng villa. Guro, sayo ang pera, ngunit akin ka. Simula na ng kwento. Mo, lumala ang sakit sa puso ng iyong kapatid na si Kinling. Kailangang operahan agad, ang bayad sa operasyon, kasama ang kasunod na paggamot, ay aabot sa hindi bababa sa 1 milyon. Sa kabilang dulo ng linya, ang malamig na boses ng doktor ay parang isang mabigat na martilyo na nagtulak sa akin sa walang hanggang kailaliman. 1 milyon? Ako, si Mo, bilang pinakabatang associate professor sa Jiangcheng University, ang kinabukasan ay tila napakaliwanag. Nakaupo sa malamig na sahig ng inuupahang bahay, nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng lubos na kawalan ng pag-asa. Sinimulan ko pang ang isipin kung aling bahagi ng aking katawan ang pinakamahal nang biglang. Tumunog muli ang telepono, ito ay ang chairperson ng departamento. Mo, may isang espesyal na trabaho bilang tutor, 1 araw at 1 gabi, kukunin mo ba ito? Bigla akong umupo ng tuwid, kukunin ko, huwag kang magmadaling sumagot. Ang tono ng chairperson ng departamento ay may pagod, ang estudyante ay si Jiang Yan'er. Siya ang nag-iisang anak ng nangungunang pamilya ng Jiangcheng, ang pamilyang Jiang, at siya rin ang sakit ng ulo ng lahat ng mga guro sa aming Jiang University sa pribado. Problema sa dalagita, biglang kumabog ang puso ko bilang isang taong napunta. Dito mula sa ibang libro, alam ko siya, sa librong ito ang possessive na. Bida na kayang lumamon ng langit at lupa. Hindi ko sana siya lalapitan, narinig ko na mayroon siyang malalang problema sa pag-isip. 3 guro na ang napalayas niya na nagdulot ng kanilang pagka-ospital, malala ang kanyang tendensyang marahas. Hindi niya kayang alagaan ang sarili, gusto ko sanang tumanggi, ngunit ang 1 milyong iyon ay parang isang malaking bundok. Pumipigil sa dibdib ko, Mo, ikaw ang pinakamakalmado dito sa atin. Ikaw ang may pinakamalaking pasensya. Ikaw lang ang makakapagpakalma sa kanya. Kailangan mo ng kaunting pasensya. Kahit ang pinakasimpleng kasanayan sa buhay ay hindi alam ni Jiang Yan'er. Bumuntong hininga ang amo. Para sa kapatid ko, wala akong pagpipilian. Pupunta ako. Kinabukasan. Pumasok ako sa mansyon na parang palasyo ng mga Jiang. Hindi ang amo ang sumalubong sa akin, kundi ang katahimikan na parang patay. Ang mamahaling antigong florera ay nakatagilid sa lupa. Pumunta ang mga piraso sa mamahaling Persian carpet. Ang mga punit-punit na pahina ng libro ay nakakalat sa buong paligid na parang nyebe. Kumalat sa hangin ang isang uri ng matinding nakakasakal na aura ng pagkabaliw. Nakaupo si Jiang Yan'er sa gitna ng kaguluhan. Nakasuot siya ng purong puting sutlang damit pantulog. Ang kanyang itim na buhok ay bumabagsak na parang busay na nagpatingkad sa kanyang halos transparenteng balat. Para siyang isang taong gulang na manika na babasagin, marupok at maganda. Pero nang tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang hayop na handa nang sumalakay sa kanyang biktima. Ako, hindi ko kailangan ng tutor. Walang laman ang kanyang boses, walang bahid ng emosyon. Hindi ko pinansin ang kalat sa lupa at ang matinding galit sa kanya. Inilagay ko ang mga materyales sa pagtuturo na dala ko sa iisang intaktong mesa na gawa sa mahogany. Miss Jiang, tinanggap ko ang pera. Gagampanan ko ang aking tungkulin. Sumagot ako sa kanya gamit ang parehong walang bahid na boses. Simula ngayon, ako ang responsable sa lahat ng iyong klase. Tila ginalit siya ng aking pagiging kalmado, na parang isang posporo na inihagis sa isang bariles ng pulbura. Hindi mo ba naintindihan ang sinasabi ko? Para siyang isang pusang nagalit, biglang tumalon mula sa sofa. Sumugod siya sa akin. Mahigpit na hinawakan ng kanyang manipis ngunit malamig na mga daliri ang aking leg. Tinanggap namin ang pera ng pamilya namin kaya kailangan mong sumunod sa akin. Lumayas ka. Agad na umakyat ang pakiramdam na nasasakal. Hindi ka panipaniwala ang kanyang lakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong pagkabaliw at pagnanais na manira. Malinaw kong napagtanto na hindi niya ako pinapaalis. Gusto niya talaga akong patayin. Sa huling sandali ng pagkalito, sumabog ang likas na pagnanais na mabuhay. Bigla akong naglakas loob. Agad kong hinawakan ang kanyang manipis na pulso at binaliktad ito. Sa isang malakas na kalabog,
Mahigpit kong idiniin ang kanyang payat na katawan sa malamig na dingding. Ang kanyang nagpupumiglas na mga braso ay mahigpit kong pinigilan sa itaas ng kanyang ulo gamit ang isang kamay. Ang ganap na pagkakaiba sa lakas ay hindi siya makagalaw. Nagpupumiglas siya ng husto, may bahid ng pagkabahala sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng mas matinding pagkabaliw. Bigla siyang lumingon at idinikit ang kanyang bibig sa aking leg. Ang matinding sakit ay agad na bumalot sa aking sistema ng nerbiyos. Ang maligamam na dugo ay dumaloy sa aking buto ng balikat. Tinina ang puting kwelyo ng aking kamiseta, ngunit hindi ako umimik. Kahit hindi man lang kumunot ang aking noo, tahimik ko lang siyang tinitigan gamit ang aking kalmadong mga mata. Ang aking pananahimik at pagtitiis ay tila mas nakakagulat sa kanya kaysa anumang marahas na paglaban. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bibig, may bahid ng aking dugo ang kanyang labi, pula at nakakatakot. Ang pagkabaliw sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala, napalitan ng pagkalito at pagtataka, nakatulala lang siya sa akin. Tila hindi maintindihan kung bakit walang reaksyon ang taong ito kahit nakagat na. Kinabukasan, may nakadikit na band-aid sa aking leg at nagpakita ako sa villa ng mga jayang sa takdang oras. Si Giannianer ay nakabaluktot sa isang sulok ng sofa, parang isang nasindak na pusa, nang makita niya ang band-aid sa aking leg. Umiiwas ang kanyang tingin, mabilis na inilipat ang kanyang paningin, hindi ko pinansin ang kanyang maliit na kilos. Dumiretso ako sa gitna ng magulong sala. Ang unang gawain sa pagtuturo ngayong araw, ayusin ang silid. Yumuko ako at isa-isang pinulot ang mga nagkalat na piraso ng pahina ng libro at inilagay sa basurahan. Pagkatapos ay ang nakatumbang florera, ang mga basag na dekorasyon, isang maayos na kapaligiran. Ay ang simula ng panloob na kapayapaan, habang naglilinis ako, nagsalita ako sa isang kalmadong tono. Tinitigan niya lang ako ng malamig, hindi na siya nagwala o nanakit. Matapos linisin ang silid, napansin ko na ang sintas ng kanyang sapatos ay nakabukas. Lumapit ako sa kanya at lumuhod, itinaas ang aking paa, nag-alinlangan siya. Ngunit atubili pa ring iniunat ang kanyang paa na nakasuot ng puting sapatos, matyaga kong kinuha ang sintas ng sapatos. Pabilog-bilog na tinuruan ko siya kung paano gumawa ng cross knot, tingnan mong mabuti, hindi maiiwasang madikit ang aking mga daliri. Sa kanyang nakalantad na bukong-bukong, ang balat doon ay makinis at malamig, nanlamig siya. Ngunit sa huli ay hindi siya kumawala. Ito ang aming unang pagkakataon na magkaroon ng ganitong tahimik na malapitan na ugnayan. Nakayuko siya, nakatingin sa aking nakatuong mukha, ang mga emosyon sa kanyang mga mata ay hindi ko maintindihan. Mga komplikadong emosyon, tanghali, binuksan ko ang napakalaking double door na refrigerator ng mga jayang. Ito ay walang laman, mayroon lamang ilang hilera ng mamahaling imported na tubig mineral at ilang merienda na matagal ng paso. Kaya naman pala ganito siya kabagsik, isang taong hindi man lang kayang buhayin ang sarili. Napagdesisyonan kong turuan siyang magluto ng pinakasimpleng noodles na may kamatis at itlog. Isang taong hindi kayang tumayo sa sarili. Hindi kayang kontrolin ang sariling buhay. Kinuha ko ang mga sangkap mula sa shopping bag na dala ko. Habang nagsasalita, kumuha ako ng isang itlog at dahan-dahang pinukpok sa gilid ng mangkok. Perpektong bumagsak sa mangkok ang dilaw na likido ng itlog. Subukan mo, iniabot ko sa kanya ang isa pang itlog. Mahirap siyang gayahin ang ginawa ko, pero napalakas niya ang pagpukpok, kaya ang itlog ay nabasag kasama ang balat sa loob ng mangkok. Sandaling nakita ko sa mukha niya ang inis at hiya. Hindi niya alam ang gagawin at nakatayo lang doon. Hindi ko siya pinagtawanan. Tahimik ko lang kinuha ang mangkok at matyagang tinulungan siyang tanggalin ang mga piraso ng balat ng itlog gamit ang chopstick. Hindi nagtagal, sa unang pagkakataon, nagkaroon ng amoy ng mantika at pagkain sa kusina. Inilapag ko sa harap niya ang nilutong noodles. Tinitigan niya ang umaasok na noodles na may kamatis at itlog sa mangkok. Matagal bago siya kumain. Hapon na nang mapansin kong halos hindi niya ginagamit ang kanyang cellphone. Walang laman ang kanyang listahan sa WeChat. Malinis na parang isang puting papel. Ikinulong niya ang sarili sa loob ng marangyang kulungang ito. Inihiwalay ang sarili mula sa lahat ng uri ng komunikasyon. Kinuha ko ang kanyang cellphone at tinulungan siyang mag-download ng ilang pinakasikat na social media at video apps. Natatakot ka sa mundo sa labas, pero hindi lahat ng tao sa mundo ay masama. Binuksan ko ang isang video ng isang travel blogger. Ang asul na dagat at ang malayang paglipad ng mga seagull ang pumuno sa screen. Pwede kang magsimula dito para makita ang mga bagay na gusto mong makita, mga tanawin, kuting, o ang buhay ng ibang tao. Medyo nawili siya sa panonood ng mga nasa screen. Kailangan ng mga kaibigan sa social media. Gamit ang cellphone niya, nagpadala ako ng friend request sa WeChat ko. Ito ang numero ko. Pwede mo akong tanungin anumang oras kung mayroon kang mga problema sa pag-aaral o sa buhay. Nag-vibrate ang cellphone ko. Pinindot ko ang i-accept. Mula noon, nagkaroon ng isa sa listahan ng mga kaibigan sa WeChat ni Giannianer, ang una. At nag-iisang kaibigan.
Noong gabing iyon, abala ako sa pag-login sa impormasyon tungkol sa sakit ng kapatid ko. At sa paghahanda ng lesson plan para sa susunod na araw, nang biglang umilaw ang cellphone ko. May mensahe mula kay Jiang Yan'er. Walang teksto, isang larawan lang. Sa larawan, isang mangkok ng noodles na labis na luto. Nagsama-sama ang mga itlog at ang mga kamatis ay hiniwa na parang mga bato. Tinitigan ko ang hindi kaaya-ayang larawan. Pero kaya kong isipin na ginagaya niya ang mga kilos ko noong araw sa loob ng kusinang walang tao. Tila padalos-dalos na binubuksan ang itlog at hinihiwa ang kamatis. Nag-reply ako ng 2 salita. Hindi masama. Pagkatapos ng ilang araw, unti-unti siyang tumigil sa pagbasag ng mga bagay. Bagamat nananatili siyang tahimik siyang sumusunod sa likod ko, pinapanood akong magluto. Pinapanood akong ayusin ang istante ng mga libro. Kapag nagtuturo ako, nakaupo siya sa harap ko. Bagamat madalas pa rin siyang lumilipad ang isip, kahit papaano handa na siyang manatili sa espasyo ko, sa mundong ito na isinara niya sa kanyang sarili. Dahil sa pagpasok ko, nagkaroon ng maliit na siwang. Sa katunayan, iniisip ko. Siguro magagawa ko ang misyon ko ng maayos at kukunin ang pera. Ang ilusyong ito pagkatapos ng 1 linggo. Tuluyang nabasag. Noong hapong iyon, tinuturuan ko si Jiang Yan'er. Walang pag-iisip kong sinagot ang 2 mensahe, at hindi ko napigilang mapangiti ng bahagya. Si Yu Guanglin. Nakita kong tumigil si Jiang Yan'er sa pagpapaikot ng kanyang panulat. Ang kanyang tingin ay nakatitig sa screen ng aking cellphone. Ang kanyang mga mata, na bahagyang lumambot, ay biglang naging malamig at matalim. Ang pakiramdam ay tulad ng sinusuri ang isang kaaway na pumapasok sa kanyang teritoryo. Sino siya? Bigla siyang nagsalita, ang boses niya ay may pag-ingat na hindi niya namalayan. Isang kasamahan, kalmado kong sagot, na hindi nakikitang may mali. Nakikita kitang nakangiti, paglalahad niya, ang tono ay walang pag-aalinlangan. Kapag kausap mo siya, tumataas ang gilid ng iyong bibig ng 3.5 degrees sa loob ng 2.7 segundo. Nagulat ako. Sobrang detalyado ng kanyang pagmamasid. Itinago ko ang aking cellphone at agad na. Oras ng klase ngayon, mag-focus ka. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Ang 2 salitang ni Qinling ni ay lumitaw sa screen. Ito ay ang aking kapatid. Kumunot ang noo ko at agad na lumambot. Ang aking boses ay hindi sinasadyang naging malambing. Ling. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Kuya, kailan mo ako bibisitahin? Sabi ng nurse, napakabait ko raw ngayon at hindi ako umiyak. Ang malambing na boses ni Qinling ay nanggaling sa speaker, taglay ang tamis na kakaiba sa isang batang babae. Puntahan kita kapag natapos na si kuya. Anong gusto mong regalo? Yung bagong cellphone na nagustuhan mo noon, okay ba? Kayang hilahin ang kable bilang saranggola. O kaya naglalaro ng Terraria. Ang banayad na usapang ito ay narinig lahat ni Jiang Yan'er. Hindi pa ako tapos magsalita, may isang aninong dumaan at bigla niyang inagaw ang telepono. Hindi pa ako nakapagsalita, sinabi na niya kay Qinling sa kabilang linya gamit ang isang nakakakilabot na kalmadong tono. Huwag kang mag-alala tungkol sa iyong kapatid. Aalagaan ko siya. Hindi kami magiging kulang sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad niyang ibinaba ang telepono. Mahigpit niyang hinawakan ang aking telepono. Para bang hindi ito ang aking telepono, kundi pag-aari niya. Jiang Yan'er, ano ba ang ginagawa mo? Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng hindi mapigilang galit sa kanya. Tiningnan niya ako ng may katuwiran. Sa kanyang mga mata ay walang pagtatagong pag-aangkin. Tinanggap mo ang pera ng aming pamilya, ang oras mo ay akin. Sa oras ng klase, hindi ka maaaring makipag-ugnayan sa kahit sino, lalo na sa mga babae. Binigkas niya ang salitang, babae, ng mariin. Napagtanto ko na ang mga bagay ay nagsisimula ng lumayo sa direksyong hindi ko makontrol. Pinigilan ko ang aking galit at tinapos ang klase. Pumunta ako sa ospital upang bisitahin si Qinling. Agad akong niyakap ng batang babae ng tsismosa. Mayroon ka palang karisma. Go, kuya. Kailangan mong mapasayo siya. Nasa iyo ang aking pambayad sa operasyon. Sinimangutan ko siya sa ulo. Anong pinagsasabi mo? Dahil pa rin ito sa iyong sakit. Ngunit sa loob ko ay halo-halong emosyon. Nang bumalik ako sa villa kinabukasan, si Jiang Yan'er ay parang walang nangyari at ibinalik sa akin ang telepono. Ngunit may isa pang nakapatong sa mesa. Tinitingnan ko siya at sinabi niya na tinitingnan ko siya. 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 Sinimangutan ko siya sa ulo. Anong pinagsasabi mo? Dahil pa rin ito sa iyong sakit. Ngunit sa loob ko ay halo-halong emosyon. Nang bumalik ako sa villa kinabukasan, si Jiang Yan'er ay parang walang nangyari at ibinalik sa akin ang telepono. Ngunit may isa pang nakapatong sa mesa, isang schedule ng klase na sulat kamay niya. Ang pag-aayos ng oras ay eksakto hanggang sa minuto.
Palihim na nakasulat sa dulo ng schedule ng klase, minarkahan ng pulang panulat ang isang bagong panuntunan. Sa panahon ng pagtuturo, dapat nakasilent ang cellphone ng guro at hindi maaaring sagutin maliban sa mga emergency. Tinitigan niya ako, tinitigan ko rin siya, nagtitigan kaming dalawa. Sa pagkakataong ito, hindi ako tumanggi. Pagka-uwi ko mula sa ospital, hindi ko maitago ang pagod ko. Kailangan ng operahan si Kinling sa lalong madaling panahon. Malaki pa rin ang kakulangan sa pera, halos hindi ako makahinga. Habang tinuturuan ko si Jiang Yaner, tila wala ako sa sarili. Napansin niya yata. Ilang beses siyang tumigil at tumingin sa akin. Kakaiba siya ngayon, sobrang tahimik na nakakakaba. Nakakatakot ang presyon sa loob ng villa, parang katahimikan bago ang bagyo. Nagpakatatag ako. Yumuko ako para tulungan siyang itama ang isang maling chemical equation. Sa paggalaw ko, isang hibla ng itim na buhok ang nahulog mula sa damit sa aking balikat. Dahan-dahan itong bumagsak sa puting-puting test paper. Sobrang sakit sa mata. Nadikit ito noong ako'y niyakap ni Kinling sa ospital. Sa sandaling iyon, bumigat ang aking dibdib. Tapos na. Nanigas ang tingin ni Jiang Yaner. Inilahad niya ang kanyang daliri. Gamit ang kanyang dulo ng daliri, napakabagal at napakaingat niyang pinulot ang hibla ng buhok na hindi sa akin. Ang kilos na iyon ay parang dumadampi sa pinakamarumi sa mundo. Itinaas niya ang buhok sa kanyang harapan at tiningnan sa liwanag ng halos 12 segundo. Sa buong espasyo, tanging kaming dalawa na lang ang naroon, kasama ang kanyang humihingal na paghinga. Katahimikan, tulad ng kamatayan. Pagkatapos, sino siya? Isang hiyaw na tumatago sa tainga ang sumira sa lahat ng katahimikan. Bakit may buhok ng ibang babae sa katawan mo? Bigla niyang inihagis ang lahat ng libro sa mesa. At ang mga test paper sa sahig. Nagliparan ang mga pahina, para siyang inalisan. Ng lahat ng lakas o parang pinuno ng kabaliwan. Tinitigan niya ako ng masama. Puno ng sakit at kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata, pula. Sinungaling kayong lahat. Niloloko akong lahat. Sinungaling ang nanay at tatay ko. Sabi nila mahal nila ako, pero iniwan nila akong mag-isa sa bahay. Sinungaling ang mga bodyguard. Sabi nila po protektahan nila ako, pero hinayaan nilang mahuli ako ng masasamang tao. Niloko mo rin ako. Sabi mo tuturuan mo ako, sasamahan mo ako, pero sa'yo pala meron kang mga gamit ng ibang babae. Hindi na siya yung baliw na halimaw, kundi isang batang itinapon ng buong mundo. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at naglupasay sa sahig, umiiyak ng umiiyak, halos mapaos. Na parang gustong ilabas ang lahat ng kinimkim na takot at kawalan ng seguridad sa loob ng mahigit 10 taon. Iiwan mo rin ba ako? Tumingala siya sa akin na puno ng luha ang mukha at tumingin ng desperado. Iniisip mo rin bang napakagulo ko? Nakakainis? Kaya maghahanap ka ng ibang babae. Hindi ko pa siya nakitang ganito kahina. Sa sandaling ito, hindi siya isang babaeng bida na may sakit sa pag-ibig, kundi isang babae na nasa bingit ng pagkalunod. Napilit na kumakapit sa kahit ano. Parang may kung anong bagay na mariing kumurot sa puso ko. Sobrang sakit. Lumapit ako sa kanya at lumuhod sa harap niya. Hindi ko alam kung paano ko siya aliwin. Kahit anong paliwanag, sa harap ng kanyang pagkasira, ay walang saysay. Pero bigla siyang sumugod at mahigpit na hinawakan ang braso ko. Bumaon ang matatalim niyang kuko sa aking laman. Huwag kang umalis. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Nangangatog ang kanyang katawan. Mabilis ang kanyang paghinga. Tiningnan niya ako na puno ng luha ang mga mata, na parang gustong tiyakin kung totoo ang sinasabi ko. Hindi ako alis. Inulit ko. Parang hindi pa rin siya naniniwala. Hinigit niya ang kamay ko ng sobrang higpit, na parang ako lang ang nag-iisang kahoy na lumulutang sa dagat para sa kanya. Ngayong gabi, kailangan mo akong samahan. Wala kang pupuntahan. Tiningnan niya ako sa mata. Sabi niya sa utos at may pagmamakaawa. Noong gabing iyon, hinila niya ako papunta sa kanyang kwarto. Para niya akong yakap na malaking manika. Mahigpit siyang nakadikit sa akin, natatakot na baka mawala ako sa susunod na segundo. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. At ang nagbabagang luha na bumabasa sa aking dibdib. Kinaumagahan, nagising ako sa ingay sa labas. Para siyang pugitan na nakapulupot sa akin. Mahimbing siyang natutulog at may bahid pa ng kasiyahan sa kanyang mukha. Ito ang unang beses na nakita ko siyang natulog ng ganito kalalim. Dahan-dahan kong sinubukang bumangon, pero napansin ko ang nakapatong sa ibabaw ng mesa sa gilid ng kama. Mahigit 100 puting bote ng gamot. Nakakalat at nakakabahala. Mga pampakalma, gamot sa depresyon. Ang mga kemikal na pangalan sa etiketa ng malakas na pampatulog, bawat isa ay nakakabahala. Doon ko lang tunay na napagtanto na sa likod ng kanyang tila walang basehang pagkabaliw ay ang araw-araw na pakikipaglaban sa sakit. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ako ng bahagyang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Dahan-dahan ko siyang ginising. Antok pa siyang dumilat at nagtataka nang makita ako. Pagkatapos, namula ang kanyang pisngi. Itinuro ko ang mga gamot sa ibabaw ng bedside table. Kailangan mo nang uminom ng gamot.
Tiningnan niya ang mga gamot at umiling. Muling bumaling ang kanyang tingin sa aking mukha. Sa isang napakaseryosong tono, sinabi niya, hindi ako uminom ng gamot kagabi, ngunit nakatulog ako ng mahimbing. Inabot niya ang kanyang kamay, at marahang hinaplos ng kanyang malambot na mga daliri ang peklat na kagat sa aking leg. Ikaw ang gamot ko. Ang mga salitang ito ay tumama sa akin na parang isang mahinang kuryente. Tinitigan ko ang kanyang mga mata na labis na matanda at may pagkamuhi. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa loob ng ilang sandali. Upang panatilihin siyang kalmado, upang magpatuloy siyang makipagtulungan sa aking pagtuturo, at para rin sa aking 1,000,000 bayarin sa operasyon. Sa isang kakaibang kapritso, sinabi ko ang isang bagay na ikinagulat ko mismo. Hanggat susunod ka sa paggamot, mag-aaral ng mabuti at makapasa sa unibersidad, at gumaling, ako'y magiging sayo. Marahil ito ay isang kasinungalingan lamang upang aliwin ang isang pasyente, ngunit nang makita ko ang kanyang mga mata sa isang iglap. Nang mamukadkad ang isang ningning na hindi ko pa nakikita, bahagya akong nakaramdam ng panghihinayang. Naniwala siya. Upang mailantad siya sa labas ng mundo, at upang gampanan ang aking tungkulin bilang isang taong nakapasok sa libro. Upang iwasto ang landas, at para sa kabutihan ng aking amo, nagpa siya akong ibalik ang kwento sa tamang landas. Kailangan kong ipatagpo siya sa orihinal na lalaking bida, si Ye Feng. Hindi siya gagaling sa pamamalagi sa bahay. Inaliw ko siya at sinabing, dalhin kita sa labas para maglakad-lakad. Sumunod naman siya at tumango. Pinili ko ang isang partikular na parke. Iyon ang lugar kung saan unang nagkita ang mga bida sa orihinal na kwento. Tama ang sikat ng araw at luntian ang damuhan. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal. Isang lalaking nakasuot ng puting sportswear, may maaraw at gwapong hitsura, ang lumitaw, si Ye Feng. Ang orihinal na lalaking bida. May mabuting pinanggalingan at masayahin ang personalidad. Siya ang opisyal na kapareha na magpapagaling at magliligtas sa pangunahing babae. Nang makita niya si Jiang Yan'er, agad siyang nabighani at agad na lumapit upang makipag-usap sa kanya na may dalang isang bote ng tubig. Hi, classmate. Ako si Ye Feng. Mukhang uhaw ka. Gusto mo bang uminom ng tubig? Nakangiti siya ng pagkatamis-tamis, akala mo'y nakabibighani. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, si Jiang Yan'er ay kumunot ang noo ng may pagkadiri na parang nakakita ng maruming bagay. Wala siyang sinabi ni isang salita. Agad siyang tumalikod at nagtago sa aking likuran, mahigpit na hinawakan ang laylayan ng aking damit. Pagkatapos, sumilip siya mula sa aking likuran, at malamig na binigkas ang isang salita kay Ye Feng. Alice, halatang hindi pa naranasan ni Ye Feng ang ganitong pagtrato, nanigas ang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit hindi pa rin siya sumuko sa pagpupumilit. Kaibigan, wala akong masamang intensyon. Nanlamig ang tingin ni Jiang Yan'er. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tumawag. Sa isang tonong parang walang pakialam. Sinabi niya sa telepono sa Central Park, may nakakainis na langaw. Ayoko na siyang makita. Ilang minuto ang lumipas, ilang lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang biglang sumulpot kung saan. Magalang ngunit puwersahan nilang binuhat si Ye Feng na naguguluhan pa rin. Pinanood ko habang ang orihinal na bida ay kinakaladkad na parang basura, nakaramdam ako ng pangingilabot. Ang paglihis ng kwento ay higit na sa aking inaasahan. Pawi. Hindi umiimik si Jiang Yan'er, ngunit ang kamay niyang nakahawak sa laylayan ng aking damit ay humihigpit ng humihigpit. Namumuti na ang kanyang mga buko. Nang gabing iyon, muli niya akong niyakap hanggang sa makatulog. Ang aming mga katawan ay mas dikit kaysa dati, na parang sa ganitong paraan. Ay ipinapahayag niya sa buong mundo ang kanyang pag-aari. Nakadilat ako sa dilim, nararamdaman ang kanyang banayad na paghinga. At ang kanyang mainit na katawan. Sa unang pagkakataon, nagsimula akong mag-isip ng isang katanungan. Gusto ko pa ba talaga siyang itulak sa iba? Pagkatapos ng insidente kay Ye Feng, mas dumepende sa akin si Jiang Yan'er. Sa katapusan ng linggo, balak kong pumunta sa ospital para samahan ang aking kapatid ng mas matagal, ngunit nakatanggap ako ng kanyang tawag. Sa kabilang linya, ang kanyang boses ay may bahid ng hindi gaanong kapansin-pansing pagtatampo. Hindi ka ba pupunta ngayon? Nakalimutan ko ang ipinangako ko kahapon. Napabuntong hininga ako ng walang magawa. Wala akong nagawa kundi ang magmaneho patungo sa villa. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa akin ang kanyang maningning na mga mata at isang pagsusulit sa mesa na halos perpekto. Agad kong napagtanto na gusto niya lang akong makita. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang mga lihim na iniisip, bigla akong nakaramdam ng pagkaaliw. Nagpa siya akong bigyan siya ng kakaibang paraan ng pagtuturo. Bumili ako ng portable barbecue grill at isang malaking tumpok ng mga sangkap sa supermarket. Sa malawak na balkonahe ng mansyon, itinayo ang isang pwesto ngayong araw. Ituturo ko sa iyo ang pangalawang aralin sa kasanayan sa buhay, paggawa ng barbecue. Itinuro ko sa kanya kung paano isalansan ang karne at gulay sa stick. Paano timplahin ang sarsa, paano kontrolin ang init ng apoy. Seryoso siyang nag-aaral. Ngunit nananatili pa ring clumsy ang kanyang mga kilos.
Hindi sinasadya, nasunog niya ang isang stick ng chicken wings. Kaya't ang kanyang mukha at ilong ay napuno ng itim na abo ng uling, parang isang maliit na pusa. Tinitigan niya ang kanyang dark cuisine sa kanyang kamay at medyo nagmamaktol na bumungisinis. Hindi ko napigilang tumawa. Nagulat siya at pagkatapos ay sumabay na rin sa akin sa pagtawa. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang tumawa, hindi isang baliw at abnormal na tawa, kundi tulad ng isang ordinaryong babae. Isang taos-pusong, masayang tawa. Ang liwanag ay sumasalamin sa kanyang namumulang pisngi. Sa sandaling iyon, naisip ko na ang Imad Batch na babaeng bida na ito ay isang ordinaryong babae lamang nasabik sa init at pagsasama. Iniabot ko sa kanya ang isang stick ng chicken wings na niluto ko, ngunit umiling siya at itinuro ang aking bibig. Ganyan. Instinctively, gusto kong punasan ang sarsa gamit ang tissue, ngunit bigla siyang lumapit. Ang maligambam at malambot na pakiramdam ay dumaan sa aking bibig. Inilabas niya ang kanyang dila. Dahan-dahan niyang dinilaan ang sarsa sa aking bibig. Nanigas ako. Ngunit siya ay parang isang pusa na matagumpay na nagnakaw. Masayang pumikit at dinilaan ang kanyang mga labi. Teacher, mas masarap ka kaysa sa inihaw na karne. Agad na nag-init ang aking mukha. Sa gabi, hinila niya ako upang umupo sa malaking home theater upang manood ng scene. Pumili siya ng isang lumang black and white na pelikula ng pag-ibig. Nang makita ang lalaki at babaeng bida na naghahalikan sa gitna ng malakas na ulan, isinandal niya ang kanyang ulo sa aking balikat at mahinang nagtanong. Teacher, ano ang pakiramdam ng paghalik? Nagpanggap akong kalmado na may matigas na mukha. Manood ka na lang ng scene. Sumagot siya ng iyo at hindi na nagsalita. Ngunit tahimik niyang inilapit ang kanyang ulo. Sa ikalawang bahagi ng pelikula, hindi ako makapag-focus. Ang nasa isip ko lang ay ang kanyang sinabi na mas masarap ka kaysa sa inihaw na karne. Kalaunan, nakatulog siya sa aking balikat. Matatag ang kanyang paghinga. Sa kalagitnaan ng gabi, kailangan kong maghanda ng ilang materyales sa pagtuturo. Kaya't ginamit ko ang computer sa kanyang pag-aaral upang magtrabaho. Hindi niya ako ginambala, nagdala lang siya ng maliit na upuan. Umupo sa tabi ko at tahimik na nagbasa ng Andersen's Fairy Tales sa ilalim ng mainit na ilaw. Ginagawa namin ang aming mga sariling bagay, ngunit may kakaibang pagkakaisa. Paminsan-minsan, titingala ako. At madalas kong makita ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin. Sa mga mata na yon, wala nang kabaliwan at pagkiling kundi puro. At walang pagtatagong pagmamahal. Noong paalis na ako, madaling araw na. Mula sa likod ng sasakyan. Kinuha ko ang isang maliit na supot ng sparklers na palihim kong binili ng dumadaan. Regalo ko sa'yo. Sinindihan ko ang isa. At iniabot sa kanya. Sa nagliliyab na ilaw, mainat niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Namumukadkad sa kanyang mukha ang isang ngiting hindi pa niya nagawa noon, maningning at dalisay. Humarap siya sa mga paputok. At pumikit ng mata at taimtim na naghiling. Sana samahan ako ng guro magpakailanman. Nang gabing iyon pagkaalis ko, bumalik si Jiangyan sa kanyang walang lamang silid. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang recording function. Inikit niya ang cellphone sa kanyang dibdib at nirecord ang kanyang pintig ng puso na mabilis dahil sa excitement. Thump 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 thump. Pinangalanan niya ang recording na ito na Kinmu. Pagkatapos, humiga siya sa kama at paulit-ulit itong pinatugtog. Sa mga araw bago ang entrance exam sa kolehiyo, nagpakita si Jiangyan ng kahanga-hangang konsentrasyon at determinasyon. Halos lahat ng oras niya ay ginugol niya sa pag-aaral. Mahigpit niyang sinusunod ang plano ng pag-aaral na ginawa ko para sa kanya, tulad ng isang makinang na may susi na hindi napapagod. Paminsan-minsan, kapag hindi na niya talaga kaya, ang tanging paraan niya para mag-recharge ay ang tumabi sa akin. Walang ginagawa, tahimik lang na naghihintay o hinahawakan ang kamay ko. Para damhin ang init ng katawan ko. Matibay ang paniniwala niya sa pangako niya sa akin. Kapag nakapasa ako sa kolehiyo, magiging akin ka. Ilang beses niya itong sinabi sa akin, seryoso at determinado ang kanyang mga mata. Sa araw ng entrance exam sa kolehiyo, bilang kanyang tagapag-alaga at guro, naghintay ako sa labas ng testing center. Pinapanood siyang nakasuot ng simpleng puting shirt at maong, na may dalang backpack na naglalakad papasok sa testing center. Napuno ako ng samut-saring emosyon. Sa isang banda, ikinatuwa ko ang kanyang paglago at pagbabago. Sa kabilang banda, tahimik din akong nagpaplano sa aking isipan. Kung paano tuluyang maglalaho pagkatapos kong makuha ang huling bayad. Dadalhin ko ang kapatid ko para sa operasyon. At pagkatapos ay alis sa lungsod na ito para makabalik sa normal ang buhay namin. Tumulog ang bell hudyat ng katapusan ng exam. Ang mga examini ay lumabas na parang baha. Lumabas si Jiangyan mula sa mga tao na may kakaibang ginhawa at kumpiyansa sa kanyang mukha. Lumakad siya sa masikip na karamihan at dumiretso sa harap ko, binigyan ako ng mahigpit na yakap. Guro, nagawa ko, sabi niya sa aking tainga na may bahid ng kagalakan sa kanyang boses. Tinapik ko ang kanyang likod. Sa wakas, nabunutan ako ng tinik.
Tapos na ang misyon. Sa wakas, makakatakas na ako kasama ang pera. Napakabilis ng Jiang. Hindi pa lumalabas ang resulta ng entrance exam sa kolehiyo. Isang tseke na nagkakahalaga ng 2 milyong piso ang iniabot sa akin. Higit pa sa napagkasunduang 1 milyon. Nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat ang pamilya Jiang sa akin, sinasabing na ilabas ko ang kanilang anak mula sa kailaliman. Hawak ko ang mabigat na tseke nang magbitiw ako. Akala ko matatapos na ang lahat. Pati si Jiang Yaner, hindi nagpakita ng matinding pag-aangkin sa akin. Tahimik lang siyang kumain, ngumiti pa nga sa akin. Teacher Jiang, salamat sa iyong pagtuturo sa mga nakaraang araw. Magiging maayos na ang buhay ko. Bagaman may kaunting pagkabalisa sa puso ko. Mas naramdaman ko na ito ay paggaling at simula ng kanyang pagiging independente. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Pagkatapos, handa na akong magpaalam nang pigilan niya ako. Teacher Jiang, ipaglibot kita sa kwarto ko. Hindi ka pa nakakapunta rito, di ba? Hinila niya ako. Paakyat sa ikalawang palapag, nakangiti ng inosente at masaya. Teacher Jiang, tignan mo, ang mesa na ito ang paborito mong estilo. Ipinapalitan ko talaga ito. Ang sofa na ito, komportable kang sumandal. Sa loob ng walk-in closet, naghanda ako ng maraming damit para sa'yo. Binili ko lahat ayon sa iyong sukat. Lahat ng bagay dito ay inihanda para sa'yo. Lumingon siya at tumingala sa akin. Nagniningning ang kanyang mga mata sa kamanghaan. Teacher Jiang, palagi mo akong samahan. Turuan mo ako ng mga kaalaman sa araw-araw. Turuan mo ako kung paano maging independyente. Hindi ba't gusto mo ako? Magpapaliwanag na sana ako, sasabihin sa kanya na trabaho ko lang ito. Ang ngiti sa kanyang mukha ay naging parang may sakit at kakaiba. Hawak niya ang kamay ko, dahan-dahang naglakad papunta sa pinto. Inabot ko ang pinto para buksan, ngunit natuklasan kong hindi ko maigalaw ang seradura. Mula sa likod ko, narinig ko ang isang malutong na tunog ng key-click. Iyon ang tunog ng tuluyang pagkakakandado ng electronic lock. Mabilis akong lumingon at nakita ko si Jiang Yaner na may hawak na isang master controller. Ang mukha niya ay may pamilyar na kabaliwan at kasiyahan. Teacher, huwag ka nang umalis. Aalagaan kita habang buhay. Ayos ba? Nakakulong ako. Ang security system ng pamilya Jiang ay isa sa mga pinakamahusay sa mundo. Ang mga bintana ay gawa sa bulletproof glass. Lahat ng pinto ay kontrolado ng central system. Wala akong kawala, Jiang Yaner. Pakawalan mo ako. Sinubukan kong makipag-usap sa kanya ng mahinahon. Pinagalitan ko pa nga siya na illegal ang ginagawa niya, pero ngumiti lang siya. Nagdala siya ng hiniwang prutas para sa akin, at sa pinakamaamong tono, sinasabi ang pinakabaliw na bagay. Guro, ang ganda mo rin kapag nagagalit, pero huwag mo nang sayangin ang iyong lakas. Hindi ka makakatakas. Ilang araw akong nagsubok, tumawag si Kinlin sa landline ng mga Jiang. Pinindot ni Jiang Yaner ang speakerphone sa harap ko. Hello? Hello, hinahanap ko ang kuya kong si Kin mo. Nag-aalalang boses ni Kinlin. Kinuha ni Jiang Yaner ang telepono, sa tono ng isang nagwagi, dahan-dahang sinabi. Nandito sa akin ang kuya mo. Okay lang siya. Binibigyan niya ako ng malalim na pagtuturo. Hindi pa siya makakabalik. Tumahimik si Kinlin sa kabilang linya ng ilang segundo pagkatapos. Sumabog sa isang napakalakas na sigaw. Wow, kuya, nagtagumpay ka. Ang galing mo, ate. Huwag kang mag-alala, ate, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang kuya ko. Huwag mong kalimutang dalhan ako ng maliit na pamangkin para kalaro. Habang pinapakinggan ko ang boses ng kapatid ko sa speakerphone na halos mapaos na sa galit, muntik na akong hindi makahinga. Ano ba tong mga to? Ilang araw pagkatapos, dumating ang acceptance letter mula sa Jiangxing University. Nakapasa si Jiang Yaner sa Jiang University nang may napakahusay na marka sa top 10. Aking alma mater. Universidad din kung saan ako nagtatrabaho. Hawak niya ang gintong acceptance letter at ipinakita sa akin. Nagbigay siya ng bagong kondisyon. Basta pumayag kang manatili sa Jiang University para maging guro ko, papakawalan kita. Kung hindi, habang buhay ka na lang dito. Ako lang ang sasamahan mo. Para mabawi ang limitadong kalayaan at para makapagpatuloy sa pagtatrabaho at kumita ng pera para sa anumang pangangailangan, napilitan akong sumang-ayon ng may kahihiyan. Mula sa kanyang pribadong bilanggo, ako ay naging kanyang eksklusibong guro sa universidad. Sa seremonya ng pagbubukas ng klase, si Jiang Yaner ay umakyat sa entablado bilang kinatawan ng mga bagong estudyante. Maganda siya, mahusay, may malamig at marangal na aura. Agad siyang naging sentro ng atensyon ng buong universidad. Gayunpaman, sa ilalim ng atensyon ng lahat, natapos na siya sa pagsasalita. At yumuko ng malalim pagkatapos ay nag-angat ng ulo. Agad na nagkagulo ang lahat. Ang lahat ng mga estudyante ay nagbubulungan, naghuhula kung sino ang tinitingnan niya, at pakiramdam ko ay hindi ako mapakali. Hindi ko akalain na ang batang associate professor na ito ay sikat din pala sa paaralan. Pagkatapos ng klase, laging may mga masiglang estudyanteng babae na lumalapit para magtanong, may ilan pang ang naglalagay ng mga liham ng tagahanga sa aking lesson plan.
Ang lahat ng ito ay nasasaksihan ni Jiang Yan'er na laging nakaupo sa pinakaunang row sa gitna. Walang ekspresyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na humahawak sa kanyang panulat. Ang mas nakakabahala pa ay ang kaibigan ni Jiang Yan'er, isang masayahin at palakaibigang babae na nagngangalang Lindsay. Naging tagahanga ko rin siya, at pagkatapos ng klase, lagi niyang hinihila si Jiang Yan'er para magtanong. Kaya, hindi nagtagal, Qin, ang gwapo mo. Ang galing mo pang magturo. May girlfriend ka na ba? Tanong ni Lindsay na may malalaking kumikislap na mga mata. Bago pa man ako makapag-isip ng isasagot, biglang nagsalita si Jiang Yan'er sa aking tabi. Meron. Nagulat si Lindsay. Sino? Kilala ba namin? Binalingan ako ni Jiang Yan'er, isa-isang binibigkas ang mga salita. Ako. Nang gabing iyon, hinarang ako ni Jiang Yan'er sa aking opisina. Nilock niya ang pinto. Unti-unti siyang lumapit sa akin, may galit at pagtatampo sa kanyang mga mata. Teacher, hindi ka nagsasabi ng totoo. Bakit maraming babae ang may gusto sa'yo? Gusto ka rin ng kaibigan ko. Itinulak niya ako sa sulok, ipinirmi ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid ko, bumubuo ng isang nakakulong na posisyon. Inangat niya ang kanyang ulo, halos dumidikit na ang kanyang baba sa akin. Ikaw ang teacher ko. Sa akin lang. Muli akong dinukot ng kanyang mga bodyguard at ibinalik sa villa. Sa pagkakataong ito, mas malalim ang pagkabaliw sa kanyang mga mata kaysa dati. Tinumpiska niya ang aking cellphone. Tinanggal ang lahat ng internet cable sa kwarto, pinutol ang lahat ng komunikasyon ko sa labas. Masyadong mapanganib sa school. Umupo siya sa gilid ng kama, dahan-dahang hinaplos ang aking mukha, na parang pinagmamasdan ang isang mahalagang likhang sining. Maraming gustong agawin ka sa akin. Mas ligtas dito, tayong dalawa lang. Ipinikit ko ang aking mga mata, sumuko sa pagpupumiglas. Bakit kanila gusto? Tanong niya nang may pagkasira ng ulo, hinahaplos ang aking kilay, ilong, labi. Dahil ba maganda ka? O dahil maganda ang boses mo kapag nagtuturo? Akin ka. Ang iyong talento. Ang iyong kagandahan, ang lahat sa iyo, ay para ipakita lamang sa akin. Pakiramdam ko'y isa akong paru-paro na nabitag sa sapot ng gagamba, habang nagpupumiglas lalo lamang mahihirapan. Gabi na. Sa aking tainga, gamit ang inosente at labis na kaakit-akit na tono, siya'y bumulong. Guro, tinuruan mo ako ng Hanshu, tinuruan mo ako ng chemistry. Tinuruan mo ako ng pamumuhay, ngunit may isa pang bagay na hindi ko natutunan. Biglang umalingaw-ngaw ang kampana ng babala sa aking isipan. Isang masamang hinala ang biglang sumulpot. Hindi mo pa ako tinuturuan kung paano magpakulo. Ang mainit na hininga ay humahampas sa aking tainga, nangangati at nagpapakilig sa akin. Paano gumawa ng isang bata? Bigla akong dumilat at sumalubong sa kanyang mapusok, baliw, ngunit may bahid ng pagmamakaawang tingin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking depensa ay tuluyang gumuho. Walang saysay ang paglaban. At sa kaibuturan ng aking puso, marahil ay sinakop na rin ng babaeng ito na sa akin lamang umaasa sa buong mundo. Nasakop na. Noong gabing iyon, mula sa kanyang guro. Tuluyan akong naging kanyang lalaki. Ginamit niya ang pinakamabagal at pinakamainit na paraan upang ipahayag sa akin at sa buong mundo ang lahat ng kanyang pag-aari sa akin. Kinabukasan, nagising ako sa isang magulong malaking kama. Naramdaman ko lamang ang pananakit ng baywang at likod na ninigas. At parang isang pusang busog at kontento, masayang nakabaluktot sa aking mga bisig at mahimbing na natutulog. Sa ibabaw ng bedside table, maayos nang nakalagay ang isang nakalimbag na resignation letter. At isang Parker pen. Hinalikan niya ako sa pisngi at antok na bumulong. Guro, magbitiw ka na sa trabaho. Sa susunod, sa bahay ka na lang, ako lang ang tuturuan mo. Kinuha ko ang panulat at isinulat ang dalawang salitang ikin mo sa lagda. Mula noon, tuluyan kong iniwan ang unibersidad. Naging tunay na pribadong guro ni Jiang Yan'er. Nabubuhay sa ilalim ng kanyang pakpak at nabubuhay rin sa kanyang kulungan. Hindi nagtagal, hinila niya ako sa Civil Affairs Bureau upang kumuha ng lisensya. Walang sinuman ang naabisuhan. Kaming dalawa lamang. Nang makuha ang pulang sertipiko ng kasal, ngumiti siya na parang nakakuha ng isang bata na may candy sa buong mundo. Kasunod, isang napakalaki at marangyang kasal. Ipinahayag sa buong lungsod. Sa kasal, isinuot niya sa akin ang singsing. Sa aking tainga, gamit ang tinig na kaming dalawa lamang ang makaririnig. Sinabi niya, Kin mo, ngayon ay sinentensyahan ka ng habambuhay na pagkakulong. Habambuhay na ikukulong sa tabi ko. Hindi ka maaaring umapela, hindi ka maaaring magkaroon ng parole. Lumipas ang ilang taon. Naging matagumpay ang operasyon ni Kinlin at lubusan siyang gumaling. Lumaki siyang maganda. Pumasok sa unibersidad, bumalik para bisitahin ako sa bakasyon. Pagpasok pa lang, binigyan na niya ako ng mahigpit na yakap. Kuya, miss na kita. Nakangiti kong hinaplos ang malambot niyang buhok, pinayagan siyang dumikit sa akin tulad noong bata pa siya. Sa sandaling iyon, isang malamig na tingin ang bumaba mula sa ikalawang palapag.
Pagtingala ko, nakita ko si Jiang Yaner na nakasuot ng seda na damit bahay, nakatayo sa may hagdanan sa ikalawang palapag. Walang ekspresyon ang kanyang mukha, habang pinapanood kaming magyakapan ng mahigpit, biglang nanlamig ang kanyang mga mata. Nag-alarma sa kanyang puso na may lumalabag sa kanyang teritoryo. Bago pa ako makapag-react, mabilis na siyang bumaba. Diretso niyang inabot ang kanyang kamay at hinawakan sa likod ng damit ni Kinlin. Walang pakundangan niya itong hinila palayo sa akin, sa sobrang brutal na paraan. Nagulat si Kinlin at napaurong ng ilang hakbang. At medyo naguguluhan si Kinlin, ikaw si Kinlin, di ba? Tinitigan siya ni Jiang Yaner mula sa itaas, mas maliit sa kanya si Kinlin at pagkatapos ay itinuro ang sarili. Bawat salita niya ay may di matatawarang tono, inihayag niya. Simula ngayon, ako ang ate mo. Tandaan mo, hindi ka pwedeng dumikit ng ganyan sa kuya mo. Natigilan si Kinlin ng ilang segundo at pagkatapos, agad siyang nagpakita ng isang napakaliwanag at halos mapanlinlang ng ngiti at matamis na tinawag. Hello! Ang ganda-ganda nyo! Bagay na bagay kayo ng kuya ko. Susundin ko po kayo mula ngayon, lalayo ako sa kuya ko ng 3 metro, hindi ako manggugulo. Ang kanyang matalinong reaksyon ay bahagyang nagpagaan sa tensyonadong mukha ni Jiang Yaner. Tumango siya ng may kasiyahan, pagkatapos ay humakbang at natural na kumapit sa aking braso. Hinila niya ako palapit sa kanya. Sa harap ni Kinlin, sa aking nag-iisang manginibig. Inihayag niya ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Sa bahay namin, akin ang kuya mo. Kahit isang hibla ng buhok niya ay akin. Ito ang unang panuntunan sa bahay. Tandaan mo, tumango si Kinlin na parang sisiw na kumakain ng bigas. Nakatayo lang ako sa tabi, walang magawa at natatawa. Ang bahay na ito, nakaukit na sa kanya ang hindi mabuburang tatak na nagngangalang Jiang Yaner. Lalong naging kakatwa ang atmosfera sa hapunan nang subukan ni Kinlin na ilagay sa aking plato ang paborito kong adobo. Pagkaangat pa lamang ng kanyang chopsticks, nakatanggap na siya ng babalang tingin mula kay Jiang Yaner na nasa tapat ng mesa. Nagpabiling-biling ang kamay ni Kinlin sa ere at agad na binago ang direksyon. Inilagay niya ang adobo sa plato ni Jiang Yaner. Ate, napakahirap sigurong alagaan ang napakalaking taong ito na kapatid ko. Siguradong pagod ka na, kumain ka ng marami para makabawi ka. Sa wakas, nakontento si Jiang Yaner at ibinalik ang kanyang tingin, dahan-dahang kinuha ang adobo. Pagkatapos, habang hawak niya ang kanyang chopsticks, sa harap ng nagtatakang si Kinlin, isinubo niya mismo ang adobo sa aking bibig. Asawa ko sa gitna ng kakaiba at tila nagkakasundong atmosfera. Ibinuka ko ang aking bibig, dinama ang matamis na pagkakasakal. Lumipas ang ilang taon. Dumating na rin si Kinlin sa edad para magkolehiyo. Nang lumabas ang resulta ng pagsusulit, masaya niyang hawak ang kanyang sulat ng pagtanggap sa Jiangda. Parang hangin siyang pumasok sa aming bahay, kuya. Ate, nakapasa rin ako sa Jiangda, sa parehong eskwelahan. Iwinagayway niya ang kanyang sulat, masayang nagpahayag, mula ngayon, ako na ang inyong nakababatang kapatid sa eskwela. Pwede ko kayong puntahan araw-araw para maglaro. Ang mukha ni Jiang Yaner, na noon ay nagbabalat ng ubas para sa akin sa sala, ay biglang naglaho ang ngiti. Tiningnan niya ang masayang si Kinlin at pagkatapos ay tiningnan niya ako. Ang kanyang tingin ay nagkaroon ng malalim na kahulugan. Kinabahan ako at alam kong may mangyayaring hindi maganda. Kinagabihan, sumandal si Jiang Yaner sa aking kandungan at nagkunwaring walang malay na nagsabi. Imo, tingnan mo, pumunta na rin si Xiaolin sa Jiangda, mag-isa siya sa eskwelahan. Kailangan na rin niyang matutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Bakit hindi ka na lang ulit magbitiw sa trabaho? Tutal, nagtrabaho ka lang naman ulit dahil sa akin. Kapag nakapagtapos na siya, pwede ka nang magtrabaho. Pinisil ko ang kanyang maselang pisngi. Sinadya kong biruin siya, kung magbitiw ako, sino ang magpapakain sa'yo, maliit na walang silbi. Agad siyang tumugon ng may kumpiyansa. Ako ang magpapakain sa'yo, hindi ba't pera ko rin ang pera mo? Sumiksik siya sa aking kandungan. Nagsimula siyang maglambing, pwede ba? Ayoko na nakikita ka sa eskwelahan. Ng ibang mga nakababatang babae. Ayoko ring masyadong malapit ka sa sarili mong kapatid. Ang kanyang punto ay nasa ikalawang bahagi ng pangungusap. Kinabukasan, naghanap ako ng pagkakataon para tawagin si Kinlin sa hardin at nagkaroon ng isang lihim na pagpupulong. Gusto ng iyong hipag na ako'y magbitiw sa tungkulin. Walang magawa kong itinaas ang aking mga kamay, at agad na nagpakita si Kinlin ng isang ekspresyon na parang naiintindihan niya ako. Pabulong na sinabi, naiintindihan ko. Ang mga kasamahan ng hipag ay nagpaplano. Ayos lang yan, kuya. Magbitiw ka, dapat kang magbitiw. Maganda yan para makasama mo ang iyong hipag sa bahay at bigyan ako ng isang maliit na pamangkin na kalaro. Mas mahalaga ang asawa't anak kaysa sa karera. Ipinagmalaki pa niya ang kanyang sarili, garantisado ko na sa paaralan, hindi ako kusang lalapit. Kahit na magkita tayo, magpapanggap akong hindi kita kilala. Ayos ba? Kaya bago pumasok si Kinlin sa paaralan, ako'y muling natanggal sa trabaho. Sa pagkakataong ito,
Ang aking pagkakakilanlan ay nagbago mula sa eksklusibong guro ng Unibersidad ni Jiang Yang Er tungo sa hinaharap ni na Jiang Yang Er at isang full-time na tagapagturo sa bahay para sa bata. Si Jiang Yang Er ay labis na nasisiyahan dito, araw-araw ay nakadikit sa akin. Pinaplano ang mga plano sa pagtuturo sa hinaharap. Isang gabi, hawak ni Jiang Yang Er ang isang libro tungkol sa pangangalaga sa buntis. Seryosong sinabi sa akin, asawa ko, sinasabi sa libro na mahalaga ang prenatal education. Sa tingin ko maaari tayong magsimula ngayon. Nagtataka ko siyang tiningnan ngayon. Ang unang aralin sa prenatal education, lumapit siya sa aking tainga, namumula ang kanyang mukha. Sinabi niya sa isang napakahinang boses, ay ang pagsasagawa kung paano gumawa ng sanggol. Tiningnan ko ang kanyang nakakahiyang ngunit seryosong mga mata. Tuluyan kong isinuko ang lahat ng paglaban. Sa matamis na kulungang ito, ako'y lubos na nahuhulog. At natutuwa ako dito. Hindi nagtagal, si Jiang Yang Er ay nalamang buntis. Ang balitang ito ay nagdulot ng labis na kagalakan sa buong pamilya Jiang. Lalong binantayan ako ni Jiang Yang Er ng husto. Araw-araw ay personal niyang inaayos ang aking malusog at masustansyang pagkain sa dahilang ang kalusugan ng ama. Ang magpapasya sa kinabukasan ng sanggol. Sa araw ng panganganak, bago siya itulak sa delivery room, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Siya'y pawisan at maputla ang mukha. Ngunit gamit pa rin ang mapusok na mga mata na iyon ay tumingin sa akin at nagtanong ng klasikong tanong kung may panganib. Ililigtas ba ako o ang bata? Walang pag-aalinlangan kong hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay at yumuko upang halikan ang kanyang noo. Ikaw ang ililigtas ko. Ikaw lang ang gusto ko. Ngumiti siya at mapayapang pumikit. Ilang taon ang lumipas. Ang aming napakagandang anak na babae ay lumaki na, kamukhang-kamukha ni Jiang Yang Er, at mula pagkabata ay nagpakita na ng pagiging dominante at pagiging sakim. Isang araw, karga-karga ko ang aming anak sa hardin para magpaaraw. Nagbakasyon si Xingling at bumalik para bisitahin kami. Nakita ng anak ko na papalapit ang kanyang tiyahin na gustong lumapit sa kanyang ama. Agad siyang pumiglas mula sa aking kandungan at patakbong lumapit sa aking kapatid na babae. Ibinuka niya ang kanyang malalambot na bisig. Hinarang ako sa harapan at ginaya ang deklarasyon ng kanyang ina noon na may matamis na boses. Bawal yakapin. Akin si Papa. Tiningnan ko ang dalawang ito, malaki at maliit. Gusto kong umiyak at natawa na lang. Wakas. Nakakagaan sa puso ang kwento ng pag-ibig ni na Dingdong. Saan man inyo makita ang videong ito, hanapin ang maliliit na kamay ni Dingdong Bangkok. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dagdag na kwento ng pang-araw-araw na buhay pagkatapos ng kasal. Pagkatapos naming magpakasal, natuklasan ko na may isang nakatagong katangian si Jiang Yang Er. Mas malambing pa siya kaysa sa akin. Hindi sa akin siya malambing, kundi sa aming anak. Nang 3 taong gulang na ang aming anak, sinimulan na niya itong turuan kung paano bantayan ang kanyang ama, isang mahalagang aral. Dumadaan ako sa sala na may hawak na baso ng tubig nang marinig ko siyang seryosong sinasabi sa kanyang anak, tandaan mo. Ang password ng cellphone ng papa mo ay ang birthday ng mama mo. Hindi ito pwedeng baguhin. Lahat ng babaeng kaibigan ng papa mo sa WeChat ni, kailangan mong suriin para kay mama. Nagtanong ang anak ko sa matamis na boses, paano si Lola? Maliban si Lola, paano si Tita? Tumahimik si Jiang Yang Er ng ilang segundo. Maliban din si Tita. Nagtanong ulit ang anak ko, paano ako? Tiningnan niya ako at bumaba ang kanyang boses, ikaw ay maliban. Ikaw ang maliit kong katulong. Masayang pumalakpak ang anak ko, ako ang maliit na katulong ni Mama. Nakatayo ako sa may pintuan at hindi ko alam kung ako ba ay matutuwa o tatawag sa pulis. Tuwing bibisita si Kinling sa bahay, nagpapadala muna siya ng mensahe para magpaalam kay Jiang Yang Er. Ate, pwede ko bang yakapin ang kuya ko? Isa lang. 1 segundo. Sumagot si Jiang Yang Er, kalahating segundo. Sumagot si Kinling, deal. Kaya sa tuwing nagkikita kami, para siyang magnanakaw, mabilis akong yayakapin at agad nalalayo. Itataas ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagiging inosente. Pinapanood ko sa gilid ang pagkakaintindihan ng magtiyahin. Pakiramdam ko'y parang isang kontrabandong kinukumpiska ng customs, isang araw na sobrahan sa pagiging magkasintahan. Inakap ang braso ni Jiang Yang Er at umiyak, alam mo ba, ate, kawawa ang kuya ko noon. Araw-araw kumakain ng noodles, kahit Pasko, hindi kayang bumili ng bagong damit. Simula nang makasama ka. Tumaba siya ng 5 kilo, nagpalit pa ng bagong salamin, ang sigla ng buong pagkatao niya. Pinahid niya ang kanyang luha, itinaas ang hinlalaki, ate. Ikaw ang anghel ng aming pamilya. Pagkatapos marinig iyon ni Jiang Yang Er, lumingon siya sa akin. May pagkaawa sa kanyang mga mata, kaya pala kawawa ka pala noon. Iniwas ko ang aking mukha na parang walang naririnig. Lumapit siya at hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Hindi na mauulit, sabi niya. Tumango ako. Hindi ko binawi ang aking kamay. Noong nagbubuntis si Jiang Yang Er, naging kakaiba ang kanyang ugali. Hindi pagiging mainitin ang ulo, kundi pagiging malambing, sobra-sobra.
Kapag ako'y gumamit ng banyo ng higit sa 3 minuto, kinakatok niya ang pinto sa labas. Mahal, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nahimatay ka ba? Hindi ah. Kung ganoon, buksan mo ang pinto. Binuksan ko ang pinto, nakatayo siya sa labas, may dalang isang plato ng hiniwang prutas. Akala ko nahulog ka sa loob. Tiningnan ko ang kanyang seryosong mukha at kinuha ang prutas. Napabuntong hininga ako. Sa gabi, hindi siya makatulog, gusto niyang magkwento ako. Nagsalaysay ako ng 5 minutong, ang kuneho na tumatapak sa kabute, pinutol niya ako. Hindi maganda, palitan mo. Ano bang gusto mong marinig? Ikwento mo ang tungkol sa iyong nakaraan. Kung ano ang ginagawa mo noong wala pa ako. Nag-isip ako. Ikinuwento ko ang tungkol sa paglalaro ng buong magdamag kasama ang aking mga kasama sa dormitoryo noong kolehiyo at ang mga nakakahiyang bagay na ginagawa namin bago ang pagsusulit. Nakinig siya ng mabuti, pagkatapos ay biglang sinabi, bakit hindi kita nakilala noon? Noong mga panahong iyon, nag-aaral ka pa lang sa high school. Pwede namang magkakilala kahit high school pa lang. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Huwag kang magulo, matulog ka na. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Bulong niya, kung nakilala lang kita ng mas maaga, mas magugustuhan sana kita ng mas maaga. Pagkapanganak niya, akala ko ililipat niya ang kanyang atensyon sa sanggol. Wala naman, nadagdagan lang siya ng isang taong nakabantay sa akin. Dumaan ang yaya na may karga-kargang bata, inaayos niya ang kurbata ko. Baluktot. Inayos niya ang anggulo at masayang tinapik ang dibdib ko. Sabi ng yaya sa sanggol sa kanyang bisig na tumatawa. Tignan mo ang pagmamahal ng iyong ama at ina. Walang emosyon na pagtatama ni Jiang Yan'er, hindi pagmamahal. Pagbabantay. Minsan, nag-out of town ako, nag-video call kami sa hotel. Pinapaikot niya ang telepono ko para tingnan kung may ibang tao sa kwarto. Isara mo ang kurtina. Nakasara na. Ano ang nasa mesa sa tabi ng kama? Mineral water. Inumin mo. Ginawa ko. Patunayan mo na ikaw ang nagbukas ng tubig. Hindi ko alam kung tatawa ako o maiiyak. Natatakot ka bang lagyan ng laso ng tubig ko? Natatakot ka bang maagaw ako? Matuwid niyang sagot. Tumatawa ako sa kamera. Sinong agaw sa akin? Marami. Bigla siyang bumulong. Maganda ka, mabait. At hindi ka marunong tumanggi. Tinitigan ko ang kanyang mga mata na bahagyang namumula at seryosong sinabi. Jiang Yan'er, hindi ako maagaw. Ako ay sayo. Hindi siya nagsalita, ngunit ngumiti siya. Nang 2 taong gulang ang bata. Minsan dinala ko siya sa supermarket. Nakaupo siya sa cart, may hawak na isang bag ng chips. Bigla niyang itinuro ang isang estrangherong babae sa istante at sinabi, Papa, tinitignan ka ng babaeng iyon. Nanindig ang balahibo ko at agad kong tinakpan ang kanyang bibig. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nagpumiglas siya. Totoo, tinitigan kanya ng ilang segundo. Pag-uwi namin, tumakbo siya agad kay Jiang Yan'er para magsumbong, Mama. May isang babae sa supermarket ngayon na nakatingin kay Papa. Naghihiwa ng gulay si Jiang Yan'er. Huminto siya sa paghiwa. Talaga? Tumingin siya sa akin. Itinaas ko ang aking mga kamay bilang pagsuko. Hindi ko napansin. Tinitigan niya ako ng ilang segundo. Dagdag pa ng anak ko. Ibinaba ni Jiang Yan'er ang kutsilyo, lumapit at tumingkayad. Hinalikan niya ako sa labi at bumalik para ipagpatuloy ang paghihiwa ng gulay. Sa halip na sabihing maganda ang panahon ngayon. Matapos pumasok ang bata sa kindergarten, naging maluwag si Jiang Yan'er. Nagsimula na naman siyang mag-isip ng bagong gimmick. May kinuha siyang pulang libro at sinabing gagawan niya ako ng cake. Ang unang cake ay kulay uling, ang pangalawa ay bagsak, ang pangatlo ay may balat pa ng itlog. Lagi ko yung kinakain. Lagi siyang nakakunot ang noo habang tinatanong ako, masarap ba? Masarap. Totoo ba yan? Totoo. Hindi siya naniniwala. Tinikman niya ang isang subo, tapos dali-dali niyang idinura. Nagloloko ka. Hindi ako nagloloko. Bakit mo nakakain? Dahil ikaw ang gumawa. Natigilan siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang mga mata. Narinig kong sinabi niya ng mahina. Kinmo, dumadaya ka. Tumawa ako at isinubo ang huling piraso ng cake. Noong nakaraang buwan, anibersaryo namin ng kasal, binigyan niya ako ng relo. Sa likod ay may nakaukit na isang linya ng mga salita, habang buhay na pagkabilanggo, walang apela. Sumandal siya sa aking balikat. Kinakawit ng kanyang mga daliri ang aking mga daliri. Kinmo, Yan'er, nagsisisi ka ba? Nag-isip ako. Nagsisisi. Nagsisisi ako na hindi kita nakilala ng mas maaga. Para hindi ka nag-iisa na nakakulong ng maraming taon. Hindi siya umimik. Pero naramdaman kong basa ang tela sa aking balikat. Maliwanag ang sinag ng buwan sa labas ng bintana. Mula sa silid ng aming anak ay maririnig ang mahinang paghinga. Yinakap ko siya. Sumandal siya sa aking balikat. Tapos na ang buhay ko sa kanya. Katapusan ng epilogo.